Nakauwi na sa Pilipinas si Jonard Langamin, ang OFW na nakaligtas mula sa death row sa Saudi Arabia. Sinalubong si Langamin ng kanyang pamilya nang lumapag sa NAIA kaninang umaga. Nahatulan ang kamatayan ng Pinoy matapos niyang mapatay ang kapwa OFW na si Robertson Mendoza noong 2008. Pero taong 2012, pumayag ang pamilya ng biktima na patawarin si Langamin. Plano ng OFW na puntahan ang pamilya Mendoza bukas sa Taguig para personal na magpasalamat. Sa aeroplano pa lang po, hindi na makapaniwala na makakalapag pa po dito ng Pilipinas. Sa 8 taon po, hindi ko po naisip na hindi maisip yung nagawa ko po. Kaya po talagang nagsisisi po ako. Tsaka nahihiya po ako sa lahat ng mga kapwa kababayan po na nakakalitan ko po. Sa ibang balita naman, kinumpirma ng Chinese ambassador na nakiusap sa kanya si incoming President Rodrigo Duterte kaugnay ng pangingisda ng mga Pinoy sa Scarborough Shoal. Kumpiyansa rin ng ambasador na magiging maayos ang relasyon ng dalawang bansa. Umaaksyon si Carla Lim. Noong nakaraang linggo, nagulat ang mga Pilipinong mangingisda sa kakaibang pakikitungo sa kanila ng Chinese Coast Guard sa Scarborough Shoal. Inikutan lang daw sila ng mga ito pero walang habulan o pagpapalayas na naganap. Bigla silang bumait ngayon. Ewan ko nga, para bang may pinakain niya ata si Duterte sa kanila. Kanina, kinumpirma ni Chinese Ambassador Zhao Zhenhua na nakiusap sa kanya si incoming President Rodrigo Duterte para mapayapang makapangisda ang mga Pinoy sa Scarborough Shoal. Nangyari ito nang bumati si Zhao sa pagkapanalo ni Digong. Raised the issue to me personally. It demonstrates he cares about the poor people, the fishermen. Let me put it in this way. The essence of diplomacy is about the interest of the peoples. Kumpiyansa ang China na magiging maayos ang relasyon ng dalawang bansa sa gitna ng isyu ng agawan sa teritoryo. My impression is that the president-elect is a very strong man. He's a man also of principle. And he's the type of leadership who would like to work with to improve our bilateral relationship. Nauna nang nabanggit ni Duterte na bubuksan niya ang bilateral negotiations sa China. Hindi naman daw napag-usapan ni Duterte at Zhao ang magiging hakbang oras na lumabas ang ruling ng Arbitral Tribunal sa reklamo ng Pilipinas laban sa 9-dash line claim ng China. Pero nakahanda na raw silang upuan ito kasama ang bagong Pangulo. One, peaceful. Second, dialogue. Okay, no confrontation. Dialogue is always better than confrontation. Kanina nagbigay ang China ng mga libro, computer sets para sa nasunog na gusali ng University of the Philippines. Umaaksyon, Carlo Lim, News 5.